Sa gitna ng agusan, may isang latian na nagbibigay buhay. Tubig na nagpapakain sa komunidad. Latian na tahanan ng napakaraming hayop. Dito dumadapo ang mga ibon. Dito sila nagpaparami. Dito sila nabubuhay. Dahil kapag buhay ang latian, buhay din ang komunidad. Isang latian, isang kanlungan ng buhay, isang kalikasang dapat pangalagaan. Sa tahimik na katubigan ng agusan, maingat na naghahanap ng pagkain ang isang great egret o tagak. Dahan-dahang itong humahakbang sa tubig at matyagang naghihintay ng tamang sandali. Gamit ang kanyang mahabang tuka, bigla itong umatake. Pero bigo ang tagak, hindi nahuli ang isda. Pero hindi siya nag-iisa. Ilang saglit pa, dumating ang isa pang uri ng tagak, ang little egret. Bukod sa sukat, magkaiba rin ang kanilang tuka. Makapal at kulay dilaw ang tuka ng great egret, habang manipis at itim naman ang little egret. Pero pagdating sa diskarte, may nanalo na. Tila mas lamang ang abilidad ng maliit na tagak. Labang ito, nagsisimula ang Agusan Marsh Wildlife Sanctuary. Libo-libong ibon ang dumadayo. Nagsisilbi itong stopover ng mga ibon mula sa Japan, China at Russia. Every January, nagkakaroon ng mga bird counting dito ng mga wild birds. And ang nabilang nila is nasa 35,000, ganong kadami ang pupunta dito. Nakakatuwa dahil pinoprotektahan nila itong Agusan Marsh. Pero hindi lang sa mga ibon kilala ang Agusan Marsh. Kilala rin ito sa buong mundo dahil sa napakalaking buhaya na nahuli taong 2011. Si Lolong. Ito, grabe na mga tao, parang nagpipistahan yung ilog. Gabing-gabi, may mga media dito nagpunta po. Ganon yung kamera kasi iba-iba yung maraming buhaya. Hindi namin alam kung ilan sila yun. May maliliit, may malalaki. Sa lawak ng Agusan Marsh Wildlife Sanctuary, hindi lang ito tahanan ng mga ibon at buhaya. Maraming tao rin ang umaasa sa biyaya ng latian. Sakop nito ang 6 na munisipalidad sa probinsya ng Agusan del Sur. The Agusan Marsh, nag-start talaga siya as Presidential Proclamation number 913 noong October 31, 1999. May 19,000 hectares lang siya. So more on yung mga lakes lang yung kanyang includes na area. 2018, yung nag-Inay Paslo na tayo, yung expansion, naging 40,946 hectares na siya. Bago kami makapasok sa protected area, kailangan namin kumuha ng pahintulot, hindi lang sa tao, kundi sa espiritu ng kalikasan. Isang paalala na ang lupang ito ay itinuturing na sagrado para sa kanila.
Bano, ano sila saan? Babagang, sawapan. Taong 1999 nang kinilala ang Agusan Marsh bilang isang Ramsar Site ng Convention on Wetlands. Ang Ramsar Site ay tumutukoy sa isang wetland na kinikilala sa buong mundo na dapat pangalagaan. Dahil sa natatangi nitong biodiversity, lawak at mahalagang papel sa tao at kalikasan. Kanlungan ito hindi lamang ng mga tao kundi ng mahigit 200 species ng mga ibon at iba't ibang buhay ilang. Nandito tayo sa Bunawan. Ito yung jump off point natin. And ito, ang laki-laki ng river nila. That is leading us to Agusan Marsh. Bukod sa migratory birds, naninirahan din dito ang residenteng ibon gaya ng Philippine Cocal, Rufous Crowned Bee-Eater, Swamp Hen, at Bulbul. Sa aming pag-iikot, isang pambihirang ibon ang nagpakita. Pinatigil namin yung bangka dahil may naspatan akong ibon. I think it's a rare type of kingfisher. Oh, wow! If I'm not mistaken, ito yung silvery kingfisher, ano? Marami. So, ito yung agusan. It's not only known for the migratory birds but also the wild resident birds na nakikita dito. Ito ang Southern Silvery Kingfisher. Nag-aabang lang ng timing para makakuha ng pagkain niya. So magbababad kami dito and pag nakita nyo ito, talagang ma-amaze kayo. Swerte tayo dahil itong dinadaanan natin na river, ito yung habitat nila. Maya-maya pa, nakadagit ito ng gagamba. Malapit sa ibon ang maliit na tunnel holes na nagsisilbi nilang pugad. Ang daming ibon dito. Kung ito lang yung pakay natin, makakarami tayo ng mga ibon dito. Itong iba-ibang landscape ng Agusan Marsh caters to specific types of birds depending sa pangangailangan nila. Ang latian, hindi lang tahanan. Ikatlo, sa pinakamalaking river system ng buong Pilipinas, that's the Agusan River Basin. Now, at the middle part of it is a catch basin. You call it the Agusan Marsh. Nagsisilbi rin itong tagasipsip ng tubig mula sa kabundukan ng Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Surigao del Sur. It serves as a sponge, this peatland, preventing the waters during the annual floods here from immediately going downstream. Pero ang masakit na katotohanan, ang latian unti-unti nang napupuno. It comes annually every January. Tuwing January and February, ang flood po dito would last 3 to 4 months every year. Now, due to this phenomena called climate change, nag-shift po ang flood, no? It's not anymore between January and February, it is now February to March. Nagmistulang isang floating barangay dahil sa mga bahay na nakalutang sa tubig. Kapansin-pansin din ang mga kawayan na suporta sa mga kabahayan. Yung bahay namin po ay palaging lumilitaw at saka yung iba tumataas at bumaba din. Pag mubaha na siya, yung bahay na mo kuha din siya, safety guide yan na mo para dili kami makuha ng kuan para mga hangin. Itinali na ni Maribeth Osma ang kanyang bahay para hindi ito anurin sa tuwing may malakas na pag-ulan. Pag malakas, pumunta kami doon sa safety na lugar. Sanay bagod kami ng mga araw kami maintain.
Paliwanag ng peatland expert at executive director ng ASEAN Center for Biodiversity na si Jerome Montemayor, ang pag-apaw ng tubig sa Agusan ay epekto ng malawakang pagputol ng puno sa kagubatan. Yung dapat sinisip-sip ng ating forest, hindi na masipsip dahil wala na yung mga puno na dapat sumisip-sip ng mga tubig na natatanggap niya tuwing tag-ulan. Lahat na ito ngayon dadaloy dun sa wetlands. Kaya ang tubig mas matagal umalis, mas mataas, mas mapanganib. Yung dating kapasidad din niya na magsalo ng tubig, Paglilinaw niya, pero ang wetland ecosystem ay natural talagang lubog sa tubig. So technically, hindi rin natin pwede sabihin binabaha sila kasi talaga namang imbakan siya ng tubig. sa ilalim ng Agusan Marsh, may isang lihim na konti lang ang nakakaalam. Peat, patong-patong na halaman na di nabubulok. At sa bawat patong may nakatagong carbon. Isang greenhouse gas na nagdudulot ng global warming. Noong 2018, opisyal na kinilala bilang ASEAN Heritage Park ang Agusan Marsh sa ilalim ng ASEAN Center for Biodiversity. Isang organisasyon na tumutulong sa pangangalaga ng mahalagang likas na yaman sa rehiyon. Ang Agusan Marsh, bagamat ang pangalan niya Agusan Marsh, pag tinignan mo siya sa kabuuan, iba't ibang bahagi siya. May bahagi siyang peatlands, may bahagi siyang swamp, may bahagi siyang marsh. Ecologically speaking, pag tinignan mo siya, marami siyang iba't ibang uri ng wetlands sa loob ng isang protected area or ASEAN Heritage Park. Ang ASEAN Heritage Park ay isang titulo na ibinigay ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na mga piling protected areas na dapat alagaan sa buong Southeast Asia. Sa gitna ng lawa, kapansin-pansin ang mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng tubig. May dalawang zoning tayo, yung strict protected zone at multiple use zone. Yung ating strict protected zone is wala talagang activities na gagawin talaga doon. Only rituals or research. Maraming activities na mangyayari doon sa multiple use zone sa PA. Nakatayo dito ang grupo ng Blackwing Stilt na may mahabang binti. Tila gumawa pa ng formation ang mga ito bago maglakad. Ito ang pangalawa sa may pinakamahabang binti sa mga ibon sa mundo sunod sa flamingo. Si Tatay Gregorio ay isang residente at mangingisda ng Agusan Marsh. Isang tahimik na tagapagbantay ng latian at kalikasan. Ni-schedule namin ng paghuli ng isda. Hindi dati noon kahit anong oras humuli ka ng isda. Kasama ang herpetologist na si Dr. Arvin Jesmos. Sunod na binisita namin ang Kaimpugan Peatland na nasa loob ng Agusan Marsh. Ibang klase ang peat, very dense, tapos hindi mo alam yung tatapakan mo kung biglang malalim. Sa Philippines kasi bihira ito na ecosystem, na habitat. In fact, Agusan Marsh or sa Kaimpugan, yung isa sa mga malalaki. Peatland o latian ang tawag sa lugar kung saan bahagyang nabubulok at naiipon ang mga organic matter gaya ng halaman. Kaya ang resulta, naiipon ito sa latian. Ang isa sa pinaka-importante kasi na ingredient or sangkap, kung matatawag mo na, sa peat forest, ay may tubig. Sa ilalim tubig. Waterlog ang tawag doon. Yung, kumbaga, palagi siyang may tubig. Tinatayang nasa 3% lang ng kabuuang lupain sa mundo ang peatland o latian. Sa Southeast Asia, panglima ang Pilipinas sa may pinakamalawak na peat swamp forest. Sa tulong ng latian, posible nitong mapabagal ang pag-init ng mundo. Pareho silang wetlands, yung marsh at saka yung peatlands. Nagkakaiba na dun sa kanilang komposisyon. Yung peatlands ay binubuo ng mga organic matter na nakalubog sa permanente sa tubig at yun yung dahilan kung bakit hindi siya nagde-decompose.
at nagiging siya, no, yung tinatawag nating carbon sink at carbon store. Dahil 30% ng carbon ang kaya nitong i-absorb o maiimbak ayon sa International Union for Conservation of Nature. Higit na mas mataas kung ikukumpara sa rainforest o kagubatan na 25% lang ang kapasidad. Kaya very important siya na ecosystem for climate change kasi yung carbon naiipon lang. Diba? Hindi siya kumakawala, no, sa atmosphere. Hindi siya dumadagdag. Hindi niya na nilalabas dahil hindi siya nagde-decay. Marami pa rin vegetation. We don't know na kung gaano kalalim. Nitong Abril, nakunan ng Philippine Army at Department of Environment and Natural Resources sa kanilang aerial survey ang lawak ng pinsala sa Talacogon dulot ng pit fires o sunog na tumagal ng halos 11 araw. Kumpara sa karaniwang sunog, matagal bago maapula ang sunog sa peatland. Bukod sa nagbabaga, maabot ito hanggang sa ilalim ng lupa. Kuminsan, wala nang apoy sa ibabaw pero umuusok pa rin. Bakit? Kasi yung apoy nasa ilalim na at hindi mo na makita pero dito lang lumalabas yung usok. Ayon sa investigasyon, posibleng may kinalaman ang ilang gawain ng mga tao tulad ng pagkaingin, paggawa ng kanal at pagsusunog ng tuyong bahagi ng lawa sa sunog. May mga gumagawa ng mga artificial na kanal, bahagi ng pagbago ng land use ng Agusan Marsh. Dahil may paniniwala na kapag inalis mo yung tubig, pwede mo na siyang gamitin sa agriculture. Pinalala pa ito ng matinding init kaya madaling nagliyab ang peatland. Para higit na mapangalagaan ang Agusan Marsh, nagsagawa ng Youth Leadership Training for Biodiversity and Wetlands Conservation and Restoration ang ASEAN Center for Biodiversity sa Butuan City. Inimbita namin yung mga youth leaders tsaka yung mga representatives from the indigenous groups para tulungan sila na i-build yung kanilang capacity para mas maging effective silang partners natin for conserving and protecting Agusan Marsh. Bukod sa training, nagsagawa rin ng isang tree planting activity ang mga kabataan. Sa pamamagitan ng training na ito, nahihikayat at nabubuksan ang isip ng mga kabataan upang sila mismo ang maging sunod na tagapangalaga ng latian. Ang Agusan Marsh, higit pa sa pagiging latian, ang tingin ng mga residente at ekspertong nangangalaga rito. It sustains everything. Lahat ng klaseng pamumuhay dito, hindi mo masabi talaga na you could do it without the Agusan River. Para sa akin, paraiso sa lahat kasi saan ba sila pupunta? It's their habitat. Isa siyang imbakan ng kultura ng mga ninuno at mga Pilipino na nanirahan sa Agusan Marsh. Kahit ano pang label or itawag mo sa kanya, hanggat hindi siya binibigyan importansya ng tao, lalo na ng mga tao na nakapaligid or nakatira sa lugar na ito, wala rin mangyayari. Pag nawala yung Agusan Marsh, mawawala rin yung kanilang identity. Ito talaga yung kung sino ba talaga sila, lalo na dun sa mga kapatid nating mga katutubo. I was tasked to document the Agusan Marsh and the peatland forest. Na parang ano bang dadatnan ko dito? Sa isip ko, mga migratory birds. Parang ganun lang, ano? The culture. Parang sobrang na-appreciate ko na merong mga ritual na ginagawa. Kasi yung mga locals pa lang, para sa kanila, ito'y isang mahiwagang lugar para sa kanila. Na hindi siya basta-basta pwedeng pasukin. Itong nasa loob na kami, nasa pusod kami ng peatland forest. Kakaiba yung feeling, ano? So, ano naman yung top view? Diba, nag-iikot na? Bakit ganun yung naramdaman ko na parang, oh no, you know, na responsible din ako na Naiiyak eh. oh, Emotions eh. kailangan i-protect din natin sa ganitong paraan.
Ang laki ng impact dapat ng show na ito. Yun yung patuloy nating gagawin para pumasok sa kalooban nila at isipan na dapat sabay-sabay tayong alalahanin ang Agusan March. Laban lang. Ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.